Sige. Actually, medyo similar to dun sa question kanina, no? Mm. Yung, ayan, gawa ka ng background check, humingi ka ng deposit, and malalaman mo pa lang talaga na hindi ka na scam kapag hindi ka siningil at binayaran ka. So, yun lang din naiisip ko eh, no? At paano pa nga ba? Paano maiiwasan? Siguro siguraduhin mo lang na hindi ka maglalabas ng pera. Tapos, try mong priority yung work. Regardless kung nagbayad na siya or hindi. Tapos, i-compile mo yun. Convert mo na yun into portfolio. Kasi magagamit mo pa rin naman yun on your end kung hindi ka man mabayad or sabihin na nating scam yun. As long as hindi ka pa rin naglabas ng pera, okay lang na mag-spend ka ng oras. Kasi magagamit mo pa rin naman yung lahat ng ginawa mo as a reference to your portfolio. So, use it as a credit to experience. Yun. Ngayon kay Jason, paano daw hindi ma-scam on finding clients? So yun, tulad lang din ng kanina na yung red Similar. flags. Note mo lang yung red flags, green flags. Tapos yun, never kang maglabas ng pera pagka may mga nanghingi ng upfront. Ikaw yung hinihingan ng upfront. So, ayun yung pinaka red flag doon. Wag kang bibigay. Iba sinasabi nila, fee to para makapag-start ka na or alam mo yun, or para mabayaran kita. Bayad ka muna para mabayaran kita. So, crazy, di ba? So, wag lang tayo kakagat sa ganon. Other than that, ayun kasi sa akin pag sinabing scam, dalawa pala, sorry. It's either hindi ka nabayaran sa ginawa mong service, tapos yung pangalawa, pinakamasakit na klase ng scam, yung naglabas ka ng pera para sa kanila. So, ayun, balik lang tayo dun sa sinet mo na green flag at saka red flag. Yung sinasabi kanina ni Lods Jevy, at saka yung pinag-uusapan kanina. Ayun lang. Yun lang yung sa akin. Yan. Kaya Felix, paano daw hindi ma-scam on funding clients? Kapag hindi siya dagdag ko na lang siguro, pag hindi siya nag-set ng meeting na kausapin ka, or ang video call, ayun, tama yan. Yung contract, pag walang contract, huwag kang gagawa nung papagawa nila. Okay, unsure ka na hindi pa siya yung talagang kukunin ka or pinapatestan sa nila. Pero pag nakita mo naman, for example, sa kalagayan, pinapagawa ka, isang buong portfolio website ng kumpanya nila, no yun. Pero isang page lang, kung masyadong galingan, hintayin mo yung critic nila. Tapos tignan mo yung reaction. Kasi pagka binuhos mo agad yung parang gagawa ka na, wala namang bayad, tapos gusto nila yung maganda. Ano yun? No yun. Gumawa ka, tapos sabihin mo sa kanya, ito na yung parang pinaka-basic. Alam mo yung pinaka-basic. Hindi ko sabihin ng pinaka-maganda kasi baka gamitin mo lang, tapos hindi ako babayaran. Diretso mo. Oo. Di ba? Bakit ka matatakot na magsabi ng ganun? I-please mo sila. Hindi parang ang freelance, sa ako na papaliwanag. Pasok ka sa community namin, papaliwanag ko sa online freelancer. Yun. And sabi rin ni Mamski, pray. Tama, pray din, di ba? So, ako naman siguro, how to not get scammed on finding clients. So, yun nga, sinabi natin kanina. Yung mga red flags na yun, pagka nahanap mo yung mga yon dun sa prospect client mo, ano na yun, scam na yun, possible. And siguro another thing, pagka gusto ng client, mag-usap kayo sa Telegram. Yun talaga yung pinaka-red flag sa akin, Telegram Ewan ko kasi yun talaga. Siguro kung sa Upwork, i-check mo kung verified yung payment. Pero kasi meron pa rin mga verified payment sa Upwork, tapos scam din So, hindi mo rin talaga masabi. So, yun nga siguro yung mga sinabi namin kanina na pagka hiningan ka ng payment or gusto nila sa Telegram or may pinapa-download sa yung file. So, tingin ko yun, iwasan mo yun. Okay? So, proceed na tayo sa next question.
Ito, puro upper